Hi guys! Kamusta kayong lahat? And for today's video, i-share ko po sa inyo kung ano mga kaganapan dito sa India. Since nandito ako sa India, kamusta naman ako? So far, okay naman. Naka-adjust natin dito sa bahay at sa society at sa community. So for now, maraming mga festival po dito na nangyayari. Especially sa Navratri at kahapon. Natapos na din yung festival nila. And for the next following weeks na din, may mga festival nila silang magaganap. So, maraming nagtatanong na paano mo na-adjust yung environment, yung lugar dito. Paano ko na-adjust yung lugar is mahirap talaga for the first time. Alam niyo ba guys na maraming iyak ang naganap. Maraming mga tawa, iyak. Hindi mo masabi, hindi mo ma-explain kung anong mga nararamdaman mo, especially if you are far from your family. Mahirap talaga guys, pero so far, nakaya ko din. And now, I feel that I am comfortable here. 75 or 85%. Ganun guys. At yung pagkain naman, vegetables, more sila sa mga grains like nagluluto sila ng roti, dal, and some vegetables. Hindi ko alam guys kung anong nilalagay nila. Basta may mga seasoning sila na nilalagay. So, yun pa ang aalamin ko. And so far, ano yung mga luto na medyo nalalaman ko na. So, alam ko na guys paano magluto ng roti, pero hindi gaanong circle ha. And then, yung dal, at tea, yung potato with eggplant, and then yung okra, or just ganun guys. And some days, yung last few days, mayroong nag-invite sa amin. So, nagluto sila ng something different style of pagluluto. So, hindi ko alam kung anong pangalan ng pagkain. Basta masarap, guys. At, ganun naman, guys. Maraming mga pagkain sila dito. Basta, aalamin mo lang talaga kung hygienic or hindi. Kasi, may mga pagkain dito na unhygienic, something. Feel mo na hindi talaga siya malinis. Pero, kailangan na, yun yung guys, hindi ako kumakain sa labas-labas. Yung natawag na choosy ba? Kailangan, pag pupunta kami ng restaurant, inaalam muna namin kung malinis or hindi. Tapos, yung society kasi namin dito is more siya sa something city ba? City. So, ma-feel mo talaga na city life, bili dito, bili doon, punta dito, punta doon, ganun guys. At yung market naman dito is malapit. So, ganun lang guys, yung bahay namin at yung market is malapit. Kasi lang, since lumaki ako sa province, iba talaga. And since din sa probinsya namin, palaging gulay, sabaw, namimiss ko guys yung isda. At maraming nagtatanong kung may manok pa dito. Of course guys, merong manok at meron ding isda, pero sobrang mahal guys. At nung pumunta kami sa chicken market, may nakita akong isda, parang ano na siya, lubok ba? So, sabi ko kay Jay na, wag na. Pero miss na miss ko talaga guys kumain ng isda. Pero nag-search kami kung magkano kung bibili or kakain sa restaurant. O ba, in one dish lang, sa isang order, 300 rupees. Medyo mahal, costly talaga. So, ganun guys. So, gusto ko talagang magluto-luto dito. Pero yung market ng something isda or like that, medyo malayo. So, ganun lang guys. Namimiss ko yung pagkain sa Pinas. Nakakaluto naman ako ng spaghetti, ng mga salad dito. At ganun lang. Even though makakaluto ako dito, pero namimiss ko talaga yung pagkain dito sa Pinas. Lalo-lalo na yung mga hygienic foods doon sa atin. Ganun lang guys, yung mga prutas dito, may mga prutas na hindi ko natikman sa Pilipinas, pero dito ko lang natikman. Mayroon silang water chestnut. Hindi ko na picturean, basta color black siya, water chestnut. Akala ko matamis siya, pero yung taste is para siya, 'di ba sa Pinas pag yung langka, kilala niyo yung langka. At then yung seeds niya, yung liso, sa bahay kasi doon sa Pilipinas, nilalaga namin. So, before namin ilalagay namin sa tubig, and then nilalagyan namin ng asin, and then boil it. Yun yung taste ng water chestnut. Hindi siya salty, hindi din siya maalat, or something
wala siyang sabor, wala siyang katikim-tikim. Basta healthy siya, guys. And then, scary lang para sa akin na lalabas kasi yung traffic. Alam niyo ba guys, kapag pupunta kami sa labas ni Jay, yung bike or yung motorcycle niya is super, hindi ko ma-explain guys, scary para sa akin. Sabi niya na, what if yung papa mo pupunta dito? What if si tatay pupunta dito? Sabi ko, I don't know kung makaka-adjust na siya. Kasi sa Bacolod kasi mayroon din kaming traffic na ganito, ganon. Pero dito sa inyo guys, so crazy. But since I am here, so I am just adjusting the society. I keep more searching what are the things need to learn, and many things talaga na kailangan na alamin, lalo na sa mga beliefs nila kasi dito sa inyo marami silang mga festival na celebrate. So since iba yung culture natin sa Pinas at iba din yung culture nila sa dito, so kailangan talagang maging aware. At alam nyo ba guys, akala ko na walang marites dito. Basta dito guys, daghan or maraming mga marites din. Alam niyo ba na yung kapitbahay namin, pupunta sila dito sa bahay, chika-chika, and then they go outside, and then they do chika also in the another house tungkol din sa amin, and then she go here, they will do chika also, marites. Ganun guys. Minsan hindi ko talaga gusto yun. Basta. At so far, okay naman ako dito. And yeah, stay happy, stay humble. Paano ba maging humble guys? At happy lang talaga, i-enjoy yung journey. At marami mga pagsubok ang dumadating araw-araw. And still praying to our company. Thank you guys for watching, and thank you so much for all your support para sa aming YouTube channel. See you sa aming next vlog. Bye! See you on our next video.